Hello mga katropa. Dito tayo ngayon sa bahay, walang magawa. Nakatambay na lang muna dahil tingnan nyo naman sa lamig ng panahon sa lakas ng sikat ng araw, wala tayong magawa ngayon. Kundi puro ito na lang. Upo na lang ng upo sa bahay, walang magawa. Kaya ito, video na lang muna tayo dahil sa lamig ng panahon. Gustuin naman sana nating lalabas pero wala tayong magawa din sa labas ngayon dahil kung lalabas man tayo saglit lang. Kaya andito muna tayo ngayon sa loob lang ng bahay, nakatambay muna. Ag-antay kung anong magandang gawin natin. Yung mga katropa natin hindi rin tumatawag dahil wala ding mga racket. Hanap sana tayo ng mga racket para kahit papano may kunting kita naman, pero yun nga, walang mahanap na racket dahil sa lamig ng panahon. Mayroon din sana tayong gawin na mga ibang project pero sabi ng mga may-ari hindi pa ready. Gagawa sana tayo ng renovation sa basement. Tingnan natin mga katropa, baka bukas yung isang project natin baka ready to go na. Unahin natin yung electrical na gawain, saka sunod natin yung mga drywall pagkatapos nating magawa ng plano at i-apply natin yung ano nila, yung permit para sa renovation kasi kailangan yun eh. Kaya sa ngayon, habang walang magawa, dito na lang muna tayo, nag-aantay-antay na lang sa bahay. Mayroon ding isang nirekomenda, yung isang kaibigan natin na magpagawa rin daw ng CR. Pero ang problema doon, hindi pa natin nakontak yung isang kasama natin sa trabaho dahil siya yung magaling mag-estimate doon. So ito, antayin muna natin kung kailan siya natin makontak kasi sa ngayon medyo busy siya sa may cleaning business niya. Tayo medyo relax muna dahil medyo kaka-recover pa lang ng mga kasamahan natin dito sa bahay dahil sa ganitong sitwasyon, uso yung trangkaso mga katropa. So patambay-tambay, walang magawa, manood na lang ng TV muna dahil sa ngayon naliyap kami sa trabaho. Ito, medyo pa vlog muna tayo kahit paano para may mapanood din yung mga katropa natin na ibang nakatambay. Baka sa susunod na araw tawagan natin yung isang katropa natin, kasama natin yun sa trabaho dahil mahilig mag-fishing. So nakabili raw siya ng isang demotor na barina para sa ice, pang barinan natin sa ice. So sa ngayon dito nakatambay-tambay tayo. Pag once na pupunta na siya ng fishing, ito pa pala yung isang katropa natin mga katropa kagigising lang. So antayin natin yung update doon sa isang kasamahan natin pag pupunta siya ng fishing. So sasama tayo mga katropa. Ang problema lang hindi tayo makahawak ng bingwit sa ngayon dahil hindi tayo nakarenew ng license natin. So kailangan nating mag-renew. Kung sakaling tayo isasama man sa pagpipising, tutulong na lang tayo sa pagdidrill ng pagpipisingan niya, pero wag lang tayong humawak ng bingwit muna kasi baka pag tayo natsambahan ng mga ranger, yung mga nagbabantay, sorpresa, malaki yung multa mga katropa. Kaya dito patambay-tambay muna hanggat walang magawa. Aliw-aliw lang kasi nakaka-bore yung pag dito lang tayo sa bahay. Kaya andito tayo na lang muna sa bintana kung saan saang parte ng bahay dito maupo, lalakad-lakad at saka magtambay-tambay. Ayan yung pinaka service natin na high-tech papuntang trabaho sana. Kaya lang wala naman tayong napuntahan sa ngayon, wala rin tayong gawin. Kaya ito, kasama ko yung aking binata na. Busy sa kakalaro ng cellphone. Walang magawa, pares din kami. Manood lang din ng TV, manood ng mga katrupa natin na may mga vlog din dyan. So kahit pa paano, mapanood natin yung kanilang mga istorya. At ito, manood, maya-maya na din naman siguro, bababa din naman yung isang binabantayan natin.
wala na tayong book, may apo na eh. So magbabantay na lang ng apo habang walang ginagawa. Para kahit papano maaliw-aliw tayo sa ating apo. At saka dito sa binata natin, hindi na din mailaro kasi busy-busy din sa paglalaro. So tingnan natin mga katropa, baka bukas pwede tayong lalabas para kahit papano maka-unwind naman. Dahil kung dito lang tayo sa loob ng bahay, buryong din. Kaya tingnan nyo mga katropa, dito lang tayo sa loob, aaliw-aliw na lang muna, hindi rin tayo makatulog. Gustuin man nating mag-relax-relax. Kaya andyan, tingnan nyo, makita nyo yung palibot. Ayun, halos lahat sa labas puti. So at saka malamig pa yung panahon, siguro next week malaman na natin kung maganda-ganda na yung panahon. At saka baka makahanap na rin tayo ng mga konting sideline muna. Ito, tambay, walang magawa. Alam na naman dito, pag dito tayo sa ibang lugar, no work no pay mga katropa. So, akala mo kung sinong pensyonado na nakatambay dito, paupo-upo lang kunyari, pero ito, wala ding income, puro gastos lang ng gastos. Kaya siguro para pantanggal sa stress, pantanggal sa board, ito gagawa-gawa na lang tayo ng kung anong magandang gawin natin. Katulad nito, nag-video na lang muna din tayo para kahit pa paano makabigay din tayo ng kunting aliw sa mga katropa natin na nanonood ng ating mga kwento. So ito, itong katabi ko naman, itong magandang esposa ko, puro tawa lang ng tawa dahil ako'y daldal ng daldal. Mamaya nito, uhaw na naman. Hindi rin sila pwedeng muna, labas dahil kakatapos lang nilang na gumaling sa trangkaso. So, mga makailang ligo. Oh, yan dito na pala yung makulit ko na apo mga katropa. Tingnan nyo lang. Ayan, oh. Kaiden, halika. Mag-vlog tayo. Halika dito. Oh, ayan. Pasigaw-sigaw. Ito na lang nagbibigay ng alaw sa amin mga katropa. Itong malit namin na na apo, oh. Oh, ayos ka lang apo, ano? Oh, ayan. Kaya vlog na lang tayo. Kasama na tayo, ha? Sabayan mo ako, gagawa tayo ng maraming video. Oo po. Oo. Oo. Magsalita ka kasi. Sige. Up. Hi. Tayo. Stand up. Good boy. Hi, hi. Hi mga katropa. Andito kami ngayon. Ito, nag-aantay ng mapanood sana sa TV. Manood sana ng Cocomelon, pero ewan ko hindi pa na-play. Kaya dito na lang, makigulo na lang muna sa tiyuin. Ito mga katropa. Ayan na, manonood na kami ng movie. Alam na naman, ang paborito nitong apo natin, yung iwan ko kung anong mga karton na panoorin dito sa TV na ito. Ayan, siguro mga 2 linggo pa lang na naglalakad-lakad, kaya ito. Ayan. Kaiden! Come! Ito mga kababayan, nag-play tayo ng gustong-gusto niyang panoorin. Kaya ayan. Ayan, masaya siya kasi yan ang gusto niyang mga channel kasi na panoorin Kaya mga kababayan, kung walang mapanood dyan, lahat ng makikita nyo dyan, tumbahin yan at saka paglaruan lahat. Kaya mga katropa, kailangan siyang aliwin sa channel na gusto niyang mapanood. Kasi ang likot-likot na nito Gusto na lang maglakad ng maglakad. Ayaw ng kargahin. Gusto niya na lang maglakad. Kaya
ito, tayo lalakad-lakad na rin kasi habang magbabantay sa kanya. Ito binilan din siya ng manugang ko ng napaglaruan na sasakyan, di baterya. Pero ayaw niya rin namang manatili dito, kaya ito ngayon, yung lakad ng ikot, ng ikot, ng ikot. Tsaka, ito kayo din, yung laruan mo, tingnan mo. Kahit bigyan na natin ng laruan mga katrupa, ayaw na dahil busy na siya sa panonood ng kanyang TV. Pinag-play na kasi ng lola yung gustong-gusto niya na panoorin, kaya ito ngayon. Nakatunga na lang, kahit bigyan mo na ng laruan, ayaw. Mahigit isang taon pa lang ito nung December 25, nung nakaraang taon o 26 pala. Ito, natutong maglakad, ayaw nang magpakarga, gusto na lang maglakad, ikot lang ng ikot. Kala lang mga katrupa, nakakapagod din ng magbantay, alam nyo naman, yung bata. Tapos unabis, hindi pa gaanong master yung paglalakad, minsan kung saan-saan tatama, minsan makaupo ng bigla. Kaya kailangang bantayan mga katrupa. Ito, busy, nakakonsentrate ng tudong-todo. Buti na lang medyo tahimik siya ngayon, pero kung hindi yan nanonood ng gusto niyang panoorin sa channel, ito mga katrupa, itong mga dekorasyon dito sa loob ng bahay, ay lahat, basta maabot, kalat yan o di kaya masira pa. Siguro ganun talaga pag may maliit na apo o di kaya maliit na baby sa loob ng bahay mga katrupa. Lalong-lalo pa dyan sa sa mga electrical na yan. Iniiwas-iwasan namin na pupunta dyan kasi delikado, mahirap na. Ito, nakakonsentrate mga katropa. Hi viewers. Nandito kami nanonood. Hello. Hindi madisturbo mga katropa. Pag ito'y hinarangan mo yung kanyang panoorin, papalag at papalag. Lilipat sa ibang pisto, kaya kailangan na lang, nahayaan na lang na manood hanggat nakakonsentrate para hindi siya malikot. Kasi sobrang likot niya ikot ng ikot, lakad ng lakad. Ayan. Concentrate sa pinapanood mga katropa. Siguro baka susunod na mga linggo, buwan, mabilis nang maglakad ito at pagdating ng summer, makapaglaro-laro na rin dyan sa labas. Sa ngayon kasi hindi pwedeng lalabas ito dahil sobrang lamig pa sa labas. Ayan, pa-smile pa pag gusto niya yung pinapanood mga katropa. So kawawa naman itong lolo na magbantay. Sumasakit lang yung buyang natin mga katropa sa pagbabantay dahil buntot rin ng buntot sa kanya. Maya aakyat din dyan sa hagdanan kasi may dalawang palapag itong tinitirhan natin mga katropa. Ito lalaki, barako, makulit. So yan ang gusto. Ayun, naglalaro ng laruan na baril-barilan, pero yung mata doon pa rin sa TV. So, puro na lang tayo upo nito mga katropa. Maya-maya, bantay na naman tayo ng kain. Puro kain, tulog, upo. Buti na lang kahit papano, may binabantayan tayo para kahit kunting lakad-lakad lang dito sa loob ng bahay, kunting tulong na rin yun para mag-burn ng kolesterol at saka yung taba-taba. Kasi bihira lang tayo mapawisan mga katropa. Kaya kailangan nating maglakad-lakad. So, doon na lang muna. Mag-babysitter muna din tayo mga katropa. Long hair pa ito, hindi pa nagupitan. So, balak siguro nila na gupitan ito pagdating ng summer para tumubo ng medyo malago-lago itong buhok at sabay-sabay. Kasi hindi pare-parehas itong niya. Yung ibang buhok, mahahaba na simula nung ipinanganak. Yung iba, huling tumubo. Kaya ito, hindi pantay-pantay.
kailangan na igupitan para pare-parehas. Ito, kung saan siya pupunta, kailangan nating bantayan mga katrupa kasi delikado dito sa mesa. Oo. Salit-salitan din kaming magbabantay ng aking prinsesa esposa na nakaupo. Pero sa ngayon, ako muna. Ayan, gusto pang lumapit dito sa harapan ng TV. Doon, dito. Opo, ayan mga katrupa, naglalakad-lakad na yung ating apo. Ayan, very good siya ngayon mga katrupa. Basta may pinapanood lang, hindi ito masyadong malikot at hindi makulit. Pero pag ito'y walang pinapanood mga katrupa, sigurado ako. Habol ka ng habol kung saan papunta, saan iikot. Maya-maya, akyat na naman doon sa hagdanan. Kaya kailangan mabantayan. Lalong-lalo pa dito sa corner ng misa mga katrupa. Dahil ito yung medyo delikado. Minsan binabagsak na yung kanyang katawan. Yan na. Nagsimula na naman maglakad. Kailangan nating magbantay mga katrupa. Ito yung laruan mo, baby. Ito. Malikot at makulit na. Kaya kailangan bantayan. Ito yung isa nating mga katrupa. Nag-aanta ng ano. Welcome to my guys. Kagigising lang. Dahil wala ring ginagawa. Wala pang trabaho. Baka Lunes daw siguro. Nag-aantay ng mga kung anong mga update. Ayan mga katrupa. Itong apo natin na medyo malikot-likot na. Kailangan bantayan. Okay ha, babe lang ha. Nagbablog tayo eh. Ayan. Ikot lang ng ikot yan mga katrupa. Paghayaan lang siya dyan. Huwag lang disturbuhin. Kasi pag yan ay disturbuhin mo, mamaya-maya kung saan naman pupunta yan. Kaya hayaan na lang siya dyan. At saka kung anong pinapanood niya. Okay then. Stay lang, stay. Good boy. Hop. Daan lang ha, daan. Daan mga katrupa. Ay, doy. 1 taon at saka magdalawang linggo pa lang itong apo natin. Medyo mabilis-bilis ng maglakad. Ano yung mata? Tingin ka ng diretso. Huwag yung tantalizing. Ayan. Very good. Diyan lang ha. Ikot-ikot lang dyan ha. Huwag nang lalapit doon ha. So mga katrupa, focus muna natin dito sa malit na apo. Gusto pang lumapit kasi sa may harapan ng TV. Huwag na dyan. Doon ka. Doon lang. Doon lang. Huwag dito. Sobrang lapit ka sa TV. Malayo ah. Doon lang ah. Huwag dito. Say hi muna. Hi! Hello ka vloggers. Andito kami ngayon. Nanood ng TV. At ako'y iikot-ikot ka mo. Sige ah. Wala pa. Langanin pa sa oras na magluto sila mga katrupa. At tayo'y manonood ng menu nila mamaya mga katrupa kung anong lulutuin nila. Dahil wala rin naman tayong ganong alam sa menu. Ang alam lang natin kumain at pumapak ng luto nila mga katrupa. Ayan.
Nilibang na naman ng lolo para maaliw. Kasi ikot ng ikot dito sa sala eh. Ayan. Hop. Ito lang ang binabantayan natin mga katropa, itong corner ng misa kasi delikado pag yung dibdib niya nabagsak dyan. Hi, Jel. Pag tumama ng malakas, yan ang delikado. Oh. Say hi. Tropa, Say hi. subscribe nyo si Buyet Shalongo. Ay mga, abutin natin siya ng 100,000. Kulang na lang, 5,000 na lang. 5,000 na lang daw mga katropa para makaabot tayo ng ano. Pero habang nagbablog tayo, kailangan mabantayan itong little boy na ito kasi ayan, yan ang paborito niyang dakmain talaga oh. Akala niya siguro iPad na maliit kasi mahilig na rin humawak ng iPad na maliit mga katropa eh. Gusto na rin maglaro. Eh alam nyo naman yung mga bata ngayon eh ano na, very genius na. Madaling maka-adapt sa kung anong mga nakikita nila. Lalo na yung mga games ngayon sa social media. Kaya ito, maliit pa. Huwag muna nating turuan dahil delikado yung mata mga katropa. Ang daming mga bata dito na ngayon na batang-bata pero ang kakapal na ng lens ng mga salamin nila nang dahil sa gadget. Eh, no choice din kasi yung mga bata dito, hindi makapaglaro sa labas. Katulad nitong panahon na ito, sobrang lamig. Hindi katulad sa hometown natin talaga doon na anytime pwede silang lalabas sa bahay at maglaro, mapawisan pa. Dito wala eh. Sa loob lang ng bahay. Kaya puro gadget. Eh madali rin silang magsawa sa kung anong mga paglaruan nila dito na ibang mga libangan nila. Kaya pagkatapos ng gadget, TV, minsan mag-away pa kami, salit-salitan sa TV dahil gusto mong manood ng kung anong gusto mong panoorin, hindi ka makapanood dahil gusto nilang manood ng kung anong gusto nilang tingnan. Buti ngayon at umupo na itong apo natin mga katropa. Ayan. Tingnan nyo, siya'y behave na behave ngayon. Basta gusto niya lang yung nakaplay na panoorin niya. Walang gulo ito mga katropa. Uupo lang at pero tingnan nyo lang yung mata. Akala mo kung sinong magaling na nakakonsentrate ng todo sa panoorin mga katropa. Ayan. Ayaw niya pa na may mga advertisement sa pinapanood niya, mga katropa. Gusto niya talaga yung dire-diretso. Pag may advertisement at hindi mo i-skip, papalag na kaagad ito. Ito, tingnan nyo. Akala mo kung sinong malaking mama na eh. Tutok na tutok sa pinapanood. Binaba ng nanay dito mga katropa dahil kanina dito din ito. Tayo rin ang nagbabantay pero nagugutom kaya umakyat. So binuntutan ko din dahil gustong mag-akyat dyan sa hagdanan natin. Siyempre, nagpa-practice ding maglakad. Mahirap na at mahulog. Kailangan talagang alalayan. Akala ko nga matulog ito mga katrupa. Pero ito, binaba naman ng nanay dito ulit. So, para hindi malikot. Yan, pinag-play na lang natin yung gusto niyang panoorin mga katrupa. Ngayon, behave na behave. Basta busog lang. Kahit ito'y nakaramdam na ng antok, basta i-play mo lang yung gusto niyang panoorin. Hindi iniinda yung antok. Manood talaga ng manood. Kaya minsan, nilimitahan lang. Nibigyan lang ng
15 to 20 minutes na panood niya tapos wala na. Patayin na. Kasi kung hindi mo patayin, tutok lang ng tutok mga katropa. Yan, naglalaro kasi hindi pa kumpleto yung ipin. Kakalabas pa lang yung ipin niya sa taas. Naglalaro ng ipin niya. Yan, no? Akala mo may nginangat-ngat. May tunog. Ayan. Masakit na mga gat, mga katropa. Kasi may ipin na sa taas, may ipin na sa baba. Concentrate ka, ha? Ayan. Say hi mga katropa. Hi ka mga katropa, kamo. Hello mga katropa. Panonood muna kami ng TV, ha. Panoorin nyo lang yung channel namin at subscribe. Kasi dito lang kami sa loob ng bahay, hindi kami makalawas. Malamig. Ay hirap din lalabas kagala-gala mga katropa kasi lumalala na naman ngayon ang kaso ng ano sa atin, COVID. Hindi na daw COVID. Omicron na naman. Ang dami na lang pangalan ng mga virus. Kaya mas maigi pa na lang na manatili tayo dito sa bahay. Ano po? Ayos lang. Ba, hinga ng malalim, ah. Ikot-ikot tayo. Oh, tatayo ka na naman. Ayan na, nag-aalburuto na naman. Busy tayo sa pag-vlog, eh. Ikaw, eh. Huwag yan. Okay. Sige, kwento ka lang. Salita ka lang. Dito lang, dito lang. Oh, yan. Ganyan yan mga katropa. Pag hindi niya nagustuhan yung pinapanood niya, tatayo at saka iikot-ikot na naman dito. Kung ano-ano na naman yung gustong damputin. Ayan, oh, pupunta na naman dyan sa ilalim ng TV natin at kung ano na naman yung gustong ano. Ayan talaga yung paborito niyang dakmain mga katropa, oh. Wag yan. Kasi masira yan, eh. Yan. Oy. Ikaw din, dance, dance, dance. Yeah. Come on, dance. Sige. Oh, head and shoulder yan. Head, shoulders ni Santos. Sige, dance. Ikaw din. Ayun na, iikot-ikot na naman mga katropa. Pag nagsawa yan sa pinapanood niya at hindi niya magustuhan, iikot na naman yan. Walang pakundangan na ikot na ikot na ikot na ikot. Kaya kailangan lang na bantayan mga katropa. Dahil hindi pa gustong hawakan, no? Hop, wag dyan, wag. Wag. Wag dyan, dun lang. Dun lang, dun. Sige. Ayaw pa. Dito. Dito. Diyan, wag yan. Masira yan, eh. Ay, ayan mga katropa. Ang likot-likot at ang kulit na ng kamay. Nakakonsentrate ng todo. Ayan, pag gusto niya yung pinapanood niya, nag-smile pa. Pero pag hindi, iikot na naman yan. Okay then, stay. Tony, come.
Ayun, may baril doon, oh, baril. Punta ka doon. Okay. Sige. Doon ka. Para malayo dyan sa TV. Okay. Yun. Ayan mga katropa, tingnan nyo. Oh. Hindi pa ganong magaling maglakad. Yan. Dati, ang bilis-bilis gumapang nito, pero nung natutong maglakad-lakad yan ang gumapang. Ayan. Lakad na lang ng lakad. Naglalapit No. Andyan na naman mga katropa. Sabi ko sa inyo, ito talaga yung gustong-gusto niyang dakmain. Ito, akala niya siguro iPad na maliit. Isang aparato na yan ng internet natin Pag iyan nawala, medyo hihina yung ng linyada natin. So, apektado yung pag-Facebook, pati pag-vlog natin. Apektado pag internet natin mawala. Hop! Daan lang. Untog ang ulo. Ayan. Yan na naman. Buntot-buntot lang tayo sa ating apo mga katropa. Baril. Bang. Sige. Putok mo, putok. Ayaw. Hop. Nawarak na. Wala na, oh. Dito lang. Hop. Wag dyan, So, ito mga katropa. Yayo muna tayo ngayon. Yan. Oh, ito. Dito. Oh, ayan. Laro. Oh, ito. Halika. Wag dyan. Psst. Wag dyan. Ganyan. Dito. Oh. Ito. Hop. Diyan na naman. Wag yan. Dito. Halika. Sabi, wag yan. Upo lang. O, dito na. Kargahin na lang natin mga katropa. Oh, hawakan mo ito. Ito yung laruan. Ayaw pansinin yung mga laruan. Dahil nakakonsentrate sa pinapanood. Dito tayo sa medyo malayo-layo. Dahil masyadong malapit doon sa TV. Ingat-ingatan natin yung mata niya mga katropa. Dahil baby pa. Baka pagdating ng araw ang kapal na ng lens ng glass na gagamitin niya pag sobrang babad sa gadget at sa TV. Wala pa namang screen protector itong natin, TV. Yan, ganyan lang Tapos laro ng bola. Pagkatapos dyan, patayin na natin yan Huwag ka nang manood ulit. Ayan ang kulit Makan mo lang. Sit down lang, babe lang, manood lang tayo. Ayan, hindi mapakali. Kunin lang natin, kunin. Sige, kunin. Okay. Upo lang, dito lang. Dito lang. Sit down. Sit down lang. Naku mga katropa, binitawan. Sige, baba. Daan lang. Kailangan nating bantayan mga katropa kasi lalapit na naman dito sa ng TV at yan talaga ang gustong-gusto niyang tirahin. Oops. Ito pa, sandal mo Kailangan siyang mabantayan mga katropa, lalo-lalo na pag pumunta siya dito Kasi ito yung mga tanim na halaman na inaalagaan natin at ni Mader. Tinatanggal niya yung dahon. Ito yung isang bagong talbos ng tanim natin. Pinutol niya hindi ko alam kung tinamaan yata ng bulay ito.
Dahil alaga natin itong tanim na ito kasi maganda daw ito na tanim. Tapos lalo pat ito'y nasa loob ng bahay mga katropa. Magandang mag-absorb ito ng mga carbon dioxide kasi ito'y buhay na tanim. Tapos ito pa, hindi natin alam kung anong pangalan nito mga katropa. Oh. Kasi itong dahon, dati unang dahon may isang butas. Tapos yung kasunod dumami. Tapos yung pinaka bagong-bago niya na na palwa, ang dami na, parang nilagarian na. Daming butas-butas. Kaya inaalagaan natin. Tapos itong mga maliliit na tanim natin dito sa bintana, tinanim ito ni Mader. Dilig-diligan na lang natin muna. Ini-spray-sprayhan natin. Para lumago kasi lalong-lalo pa ito. Parang 80% ng dahon ng tanim na ito tubig. Kaya kailangang ma-sprayhan lagi. Ito, pinapadami natin. Tapos dito, ito din yung oregano, wala nang dahon, kalbo na. Parang katulad ng ulo natin, nakalbo na rin, oh. Ito. Dahil nung inubo yung baby, pinagtatanggal nila yung dahon ng oregano at saka piniga at pinainom sa baby. Tapos ito pa. Malilit pa lang. Ito. Ayan, sumibol na naman yung bagong dahon. Nagdahon na naman ng bago dahil lagi nating dinidiligan mga katropa. Tapos ito, itong portion na ito na binigay sa kay Mader, galing sa katropa din natin. Malapit na itong mamatay noon nung ibinigay sa kay Mader, pero ito, tinurok dito sa may pat at inaalagaan na lang ng laging dinidiligan. Nabuhay pa. Tapos ito din tong isa, ito. May bagong dahon na naman. Lumabas na naman yung bagong dahon niya. Ito, isa, dalawa, tatlo na naman ito. Sumibol na naman dahil dinidiligan natin lagi. At saka ito. Ito, mahal daw ito mga katropa. Sabi ng kaibigan natin na nagbigay nito. Kung ito'y bibilhin mo, depende daw sa laki. Yung mga maliit-liit na katulad nito, pag ikay bibili doon sa mga garden shop, hindi daw ito bababa ng $60 to $70 pag ganito nakalaki. Pero yung ganito kaliit pa lang, itong sa may pat na maliit pa lang, mga nasa 30 daw ito. $30 yung isa. Pero katulad nitong isa, itong medyo malagaw-lago na natin, paglalaki-laki pa daw ito ng bahagya, baka aabot na ng mga 400 to 500 na rin daw ito. Minsan yung pinakamalaki na nito, umaabot na ng tag 1,000 o 3,000 daw. Sabi. Hindi natin sure kung totoo kasi hindi naman tayo nakaranas na magtingin-tingin yan sa mga flower shop na nagbebenta ng ganito. So, ito, puro tayo halaman. Ito na lang yung plastic na maganda tingnan, pero plastic lang to mga katropa. Piki. Pero itong isang halaman na ito'y fresh ito mga katropa. Tingnan, no? Ang dami niya ng mga bibi. Pag lumabas itong ng bulaklak niya, pag namatay na yung mga bulaklak niya, ayan, kanya-kanyang magpagsibulan itong mga bibi, sumisibol. Ang dami, ang bilis dumami. Andito din, oh. Parang nung nakaraang buwan lang ito na namulaklak. Pagkatanggal ng bulaklak niya, ito na kaagad yung pumalit. Itong mga maliliit na ulit na nanganak Ang bilis. So, siguro next week nito or next month, ang hahaba na ng mga ugat nito. Kaya pwede nang i-transplant ulit. Maganda din kasi mga katropa, pag marami tayong mga tanim-tanim na buhay sa loob ng bahay, lalo pa dito, hindi tayo makalabas, lagi lang tayo dito sa loob ng bahay. So ito'y magandang
pang-absorb ng mga carbon dioxide dito sa loob ng bahay. Kahit paminsan-minsan, binubuksan din natin itong ating bintana dito para makapasok din yung priskang hangin. Pero bihira tayong magbukas ng bintana dahil kung tayo magbukas ng bintana natin lagi, na magastos sa kuryente. Dahil singaw yung init, papasok yung lamig. Pag pumasok na naman yung lamig, madetect na naman ang sensor ng ating heater. Andar na naman ng andar, mga katropa. So, kaya pag umandar, maliban sa kuryente, gagastos tayo ng gas. Ito'y hihigop din ng gas. Magsunog rin na magsunog ng gas. So, kung lagi na lang nakaandar yung ating ngayon, heater, nako, lalo pa ngayon, wala tayong trabaho. Saan tayo kukuha ng pambayad? Butas yung bulsa, wala nang pera, wala na tayong pambayad. Lalo pat wala tayong trabaho, nakatambay na lang tayo. Dahil kitang-kita nyo naman mga katrupa. Itong natin, palibot natin. Buti nga ngayon kahit papano, medyo tumahan-tahan itong lamig. Hindi katulad ng mga nakaraang araw mga katrupa na umabot ng feels like negative 42. So, paglabas mo pa lang ng pintuan, kahit ikay doble-dobling damit, doble-dobling jacket, ramdam na kaagad yung lamig. So, dito sa harapan natin mga katropa, hindi gaanong busy road ito kasi pagdating doon sa dulo, doon sa iniikutan ng sasakyan, kaldisak na yan mga katropa. Hindi to tagusan itong kalsada dito sa harap natin. Kaya ito yung gusto natin, pabor, dahil hindi gaanong busy yung kalsada. Tapos dyan naman, dyan yung labasan dyan sa may kanto na yan. Itong corner dito, itong bahay natin nasa corner. So, itong sa side na kalsada, ito'y back alley na ng ibang bahay. Ito yung harapan. Doon naman yung atin sa likod. Kaya makita nyo, ayan siyang katabi natin. Itong dilaw na din ng bahay. Pinoy din yung nagmamayari dyan. Ayan, gumawa siya ng tent ng sasakyan niya dyan sa labas. Panlaban sa hill. Kasi, yan din ang kalaban ng mga sasakyan natin dito, mga katropa. Lalo na pag tayo ay walang garahe. Katulad niyan, itong sasakyan na yan. Tinamaan niya ng hill, mga katropa. Buti na lang at shoulder pa ng insurance. So, naayos. Lahat ng mga dimple-dimple niyan sa hood, dimple sa bubong, dimple dyan sa gilid niya, pinaayos natin. Di bali lang yung isang sasakyan natin na yan. Kahit gaitlog pa sigurong tatama dyan, hayaan na natin. Kasi medyo may edad-edad. Basta tumatakbo mga katropa. Laking tulong pa yan sa atin. Ang importante sa ngayon dito, tumatakbo yung sasakyan, nasa kondisyon. Kasi katulad nito, sa mga main road, pag ganito yung panahon mga katropa, nagsasaboy sila ng bato maliban sa maliliit na pebbles para sa skidding, nag-spray din sila ng asin. So, kaya kung makikita nyo mga katropa, yung gilid ng sasakyan natin, yung pinder na yan, kinakain na ng kalawang. Kahit anong hugas mo, tuwing maayos-ayos yung panahon, dahil sa tapang rin ng asin na sinasaboy nila, kahit sobrang lamig, malusaw niya talaga yung mga yelo na yan na nakukumpak sa kalsada. So, pag madili ka lang na maghugas, yung pinder ng sasakyan sa ilalim, mga under chassis niya, kinakain na ng kalawang. Kaya kailangan dito, pag may sasakyan kayo mga katropa, kailangan pag maganda na yung panahon na pwede nang maghugas, hugasan ka agad. Importante yung mga under chassis na mga katropa. Kasi kailangan para tumagal-tagal naman.
Kasi makikita mo dito yung mga sasakyan, ang gaganda, kikintab pa ng mga pintura sa gilid. Pero pag sinilip mo yung under chassis niya, yung ilalim niya, puro kalawang-kalawang na. Lalong-lalo na sa ano ng pinder ng sasakyan kasi pag tumatakbo yung sasakyan, yung mga talsik-talsik doon sa ano, doon mismo sa pinder, doon ang unang tanamaan at saka yung mensases. Kaya pag bago yung sasakyan nyo dito mga katropa, kailangan talaga na kung may budget lang kayo, pa-sprayhan nyo na ng undercoat sa ilalim. Kung sigurado lang din kayo sa sasakyan. Para kahit papano, tatagal-tagal naman. O di kaya, ibibili kayo ng mga lata-lata dyan sa store. At kayo na yung gagapang, sprayhan nyo muna yung ilalim. Kailangan malinis para maganda yung kapit ng pintura mga katropa. At tatagal-tagal naman yung sasakyan natin. Kasi yun talaga ang halos makikita natin dito. Ang ganda pa ng tingnan, kintab pa ng pintura, pero yung mga under chassis na, punong-puno na ng kalawang. So, mahirap na ayusin at pinturahan pag ito'y nakain na ng kalawang. Kahit anong spray mo na ng pintura, yung kain ng kalawang, nagpipinitreat na lang doon sa mga bakal, mas lalong lalalim hanggang sa katagalan mga katropa. Nasira na yung chassis, wala na. Hindi na mapagkatiwalaan, lalo na kung mabibigat yung mga karga, halimbawa, lalo na sa mga ganyang mga sasakyan. Pag during summertime, seating capacity, pupunta sa galaan, magbisita. Kasi yun lang ang kalakaran ng buhay dito mga katropa. Pag summertime, long weekend, gala kung saan yung magalaan. Tapos pagkatapos ng long weekend, bahay trabaho na naman mga katropa. Kaya no choice tayo. Ito yung kalakaran ng buhay dito eh. Maganda nga, maayos na umanap ng pangkabuhayan, mabilis maghanap ng trabaho, maayos-ayos yung kita, pero yun nga din, bahay, trabaho, lalo na pag may sarili kang bahay, obligado ka nang magbayad lahat ng mortgage, dagdag pa doon yung mga utilities, insurance, mga bayaran sa internet, kailangan, o mga katropa. Ayun, may mga maswerteng mga kababayan o di kaya mga kapwa natin na nakasakay ng eroplano at pupunta ng ibang lugar para magbakasyon. So tayo, bakasyon na lang muna tayo dito sa bahay mga katropa. Kasi una bis, mabigat-bigat yung kailangang ipunin para magbakasyon tayo sa Pinas mga katropa. Kailangan mag-ipon para pambayad dito sa bahay kahit 3 months man lang. Pambayad ng utilities. Kailangan may pondo. Otherwise, mabaon tayo dito sa utang kung hindi tayo mag-ipon. So, pag andun pa tayo sa Pinas mga katropa, kailangan din doon gastusin kasi useless din na magbakasyon tayo na pagdating doon, bahay ka lang din ng bahay, wala din. Puro ka na lang relax. Parang hindi ka rin nagbakasyon. Mas maigi pa na lang na magtambay na lang tayo dito sa bahay din natin kung bahay lang din naman yung tambayan natin pagdating natin sa Pinas. Kaya kailangan din ng konting budget para makapag-aliw-aliw din, makagala o nabis makabisita sa mga kaibigan, mga kapatid, kamag-anak. Yun din ang importante. Siyempre, hindi naman natin maiwasan yan na pag tayo bumisita, talagang may gagastos doon, gastos dito, dahil siyempre, may konting sabi na, wala ba tayong pangtagay dyan? Hindi, siyempre, minsan, bibigay ka din, pangtagay-tagay minsan. Alam naman natin, pag tayo pumunta ng Pinas, gastos dito, gastos doon. Lalo na pag uwi tayo ng December. Kahit hindi naman December, mga katrupa, kung tayo magbabakasyon, expected ng mga tao yan
na ganun yung kalakaran. Akala nila dito, namumulot lang tayo ng dolyares. Pero, ayan. Ang hirap maghanap ng dollar sa ganitong panahon ngayon, mga katropa. Lalo pa, construction yung pinagtatrabahoan natin. Sala sa lamig, sala sa init, sala sa tag-ulan din, kung tag-ulan. Kaya sa ngayon, medyo shutdown yung kumpanya na pinagtatrabahoan natin. Kaya ito. Tambay-tambay tayo ngayon. So, mga katropa, halos oras na ng pagligpit at kailangan na nating magluto para sa pagkain natin, mga katropa. Oh, ito na naman paano tayo dito dahil binigay na naman ito. Aba, ayos pa yung booklist Akala mo si Rizal oh. Tingnan mo. Inayusan ng lola, mga katropa. Ito nga po natin Pinormahan yung buhok. Ba, ang galing. So, mga katropa, see you next time muna. Bye-bye na muna tayo. At tayo maalam muna. Okay.